lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Ito yung inibig ni Demas. Sila yung halimbawa ng mga manggagawa na tumaliwas o masamang manggagawa. Dito sa Philippians 3:2. So, wag nating, ito yung mga bagay na pwede natin ipaalaala. Kaya sinabi ko sa Colossians kanina, itong paksa ko na ito is pagpaalaala, paalaala nito, reminders sa lahat ng mga tao na nagkakaroon ng pagtataliwas o hindi sumusunod sa banal na kasulatan. Ang sabi dito, ipinaliwanag yung aso na binanggit ni Apostol Pablo doon sa Philippians. Ang sabi dito, ang mga aso ay matatakaw, sila kailanman ay walang kabusugan, at ang mga ito ay mga pastor o tagapagturo na hindi nakakaunawa, sila nagsisilikong lahat na sa kanilang sariling daan mula sa lahat ng dako, bawat isa'y sa kaniyang pakinabang. Ang kanilang Diyos dito ay ang kanilang tiyan, ayon sa Philippians 3:19, na ang kanilang kahihinatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay ang kanilang tiyan, pakinabang pa rin, sariling pakinabang, at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Puro panlupa lamang ang kanilang pinapakinabangan. Bakit sinabi ng Apostol Pablo na mag-ingat kayo sa mga aso dahil ang mga taga-Pilipos po ay generous. Nung binasa ko po ito ng paulit-ulit, sila po ay matulungin. Ang sabi po dito sa 4:15 ng Philippians, at kayo mga taga-Pilipos, nalalaman naman ninyo na napasimulan ang Ebanghelyo ay wala naging pagkaisa sa atin sa pagkakaloob at pagtanggap, kundi kayo lamang, yung nasa Pilipos lamang. Sapagkat sa Thessalonica ay nagpadala kayo minsan at muli para sa aking kailangan. Hindi sa ako naghahanap ng kaloob, kundi hinahanap ko ang bunga na nasa inyo. Ito po yung reminders. Kung babalikan natin yung sinabi na itong mundong to ay hindi po natin tahanan. Para i-remind yung bawat isa sa atin na hindi lang dito yung buhay. Huwag tayo masyadong mag-focus sa mga bagay na ating nakikita dahil sa mundong to ay dadaan lamang po tayo. Baka isipin po ng iba, huwag na mag-focus sa mundong to, magpapetiks-petiks na lang o hindi na lang magtrabaho. Pero ang paalala ni Apostol Pablo, sabi niya rito, sapagkat noon pa man kami ay kasama ninyo ay aming iniutos. Kung ang sino man ay huwag gumawa, huwag din naman kumain. So, kailangan pa rin natin mag-focus o magsipag. Dahil, hindi tayo tinuruan na maging tamad. Dahil nga po, gaya ng binasa ko kanina, habang may buhay tayo, doon sa mga lalaki magtrabaho. Magtrabaho po tayo. Bakit? Dahil dyan tayo sinumpa ng Diyos sa binasa ko kanina, Genesis chapter 2. Genesis chapter 2 verse 16 to 17. Habang may buhay tayo ay magtrabaho po tayo. Yan. Yan yung tanong kanina, kung hindi ito yung ating tirahan, saan? Saan yung magiging tirahan natin? Ang sabi dito, ngunit ayon sa kanilang pangako. 2 Peter po ito 3:30. Naghihintay tayo ng bagong langit at bagong lupa na tinatahanan ng kapiliran. Basahin ko po yung remaining verse po niya. Last na po yan. Second Peter 3. Yeah. 3:9. Ang sabi po dito, hindi pa pagpaliban ang Panginoon tungkol sa kaniyang pangako. So nangako ang Diyos na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba. Dahil kung sa tao, kung tao ang nangako, possible na mapato or possible na hindi matupad. Na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Datapot darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparang, nakasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init
at ang bagay at ang mga lupa at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. So, mali yung sinasabi na yung mundong ito ay magiging paraiso. Malinaw na sinasabi at hindi literal ito. Ginagawa po kasi nilang literal itong bagay nito. Sabi sa 11, yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito. Anumang anyo ng mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain na ating hinihintay na pinakanasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos, na dahil dito'y ang sangkalangitan na nagdinigas ay mapupugnaw at ang mga bagay na sa langit ay mapupugnaw ng matinding init. So malinaw na yung bagay sa langit, yung buwan, planet, stars, mawawala. Mapupugnaw sa matinding init. Ang sabi dito sa 13, ngunit, ayon sa kanyang pangako, sa verse 9, nasabihin ko, hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako. So nangako siya sa mga tao. Ito yung ibibigay sa mga taong magkakaroon ng buhay ng walang hanggan, magkakamit ng buhay ng walang hanggan. Ngunit, ayon sa kanyang pangako, naghihintay tayo ng bagong langit, bagong lupa na tinatahanan ng katwiran. So ito yung tatahanan ng mga taong maliligtas. Bilang conclusion, ang mundong ito ay hindi po natin tahanan. Dadaan lamang po tayo dito. Huwag tayong tumulad sa mga tagapagturo na hindi kapulutan ng magandang halimbawa. Magpursige tayo, huwag tayong petics lang. Maging magandang halimbawa sa bawat isa. Muli po, magandang umaga sa inyong pakikinig. Magandang umaga sa inyong lahat at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Dumako tayo sa pinakasentro ng ating gawain sa umaga nito, ang pag-aalaala sa muling pagkabuhay at pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. Dumako po tayo sa pag-awit ng number 200. Dear Lord, we break the bread. Ready? Sing. Dear Lord, we break the bread in memory of the great sacrifice on Calvary. As Christ has said,